Buenas noches mga amigos, mga amigas, mga kompanyeros, kompanyeras. At ito po yung pangalawang vlog natin since kaninang bandang alas 8 ng gabi, no? Tungkol doon sa service of warrant of arrest ni dating congressman na Saldico. Diniscuss natin yung procedure, bakit nagpupumilit ang Philippine National Police na iserve yan despite the fact na alam naman nating lahat, wala siya dito, nandoon sa Europa. Kaya nga lamang kani-kanina lamang ay itong kongresista naman ng Cavite, si Barsaga ay tumirada na naman, pinuna ang PNP. Dahil bakit daw nagtatangka pa itong maghain ng warrant of arrest sa bahay ni Saldico, kahit alam nilang nasa ibang bansa yung dating kongresista. Ay dahil sa komento to, aking naisip na ito ay pagpapakita na merong malaking kakulangan sa pag-unawa ang kongresistang pusa sa simpleng proseso ng batas. So mahirap dito pag nautusan lang na tirahin yung nasa administrasyon tapos hindi mo pinag-aaralan ng procedure, nagmumukha ka tuloy tanga, meow meow. Dahil dito, ito may tuturing na nagpapakita siya ng malaking pagkukulang sa kakayahan niya bilang isang kongresista, bilang isang mambabatas. Dito pinakita niya kung gaano siya ka-incompetent as a legislator when it comes to criminal procedure, sa pagsaserve ng warrant of arrest. Alam mo, bilang mambabatas, dapat pinag-aaralan mo yung mga basic rules pagdating sa mga ganyang kaso ng mga kasamahan mo sa Kongreso. Maling-mali yung punang ginawa mo kanina, naka-post sa Facebook mo. Para kang tanga, ikaw sabi mo parang tanga yung mga PNP, lumalabas ikaw yung mukhang tanga dito kasi hindi mo naiintindihan yung procedure sa pagsaserve ng warrant of arrest. Mas nakakahiya ka tuloy. Bakit? Kasi kongresista ka. Isa kang mambabatas na walang kaalam-alam sa batas. Basic na basic pa naman yon. Hindi mo muna inintindi bago ka nagsalita. Diba? So bilang isang mambabatas, dapat alam mo, Mr. Meow Meow Congressman, na hindi pwede magpatupad ng Philippine warrant ang PNP sa labas ng ating teritoryo. Hanggang dito lang yan sa loob ng ating jurisdiction. May hangganan yung warrant of arrest na yon. So hindi mo pwedeng iserve yung basta-basta sa labas ng ating bansa. Hanggang dito lang. Pero yung pagsaserve nila dito sa Pilipinas ng warrant of arrest is in compliance with the directive of the court who is handling the case, who issued the warrant of arrest. Kung gusto mong maintindihan, pakinggan mo kanina yung vlog ko ng bandang alas 8. Yung pagtatangka kasi ng PNP na ihain ng warrant dito sa Pilipinas doon sa last known address ay isang huling hakbang ng kanilang otoridad sa loob ng bansa bago ito ipasa doon sa DOJ at sa Department of Foreign Affairs para sa international na aksyon tulad ng Interpol Red Notice. Kasi yung warrant na yan na pinipilit iserve sa akusado will become now the legal basis for our country to request for a red notice from the International Police Organization. Yun ang dapat mo malaman, bata. So, pag-aaralan mo dapat yan. Hindi computer ka ng computer. Puro ka mobile legend yata doon sa bahay mo eh. So dapat ganon. So, aside from the fact na nagiging basis din yan sa forfeiture of the properties, at basis din yan para maipakita natin na nagbigay tayo sa kanya ng kanyang karapatan sa ilalim ng Bill of Rights, yung due process of law. Ay masyado kasing maling-mali yung akala mo. Yung kritisismo mo medyo palpak, na dapat ay
diretsahan na lang na sinimulan ng PNP ang pagtugis sa ibang bansa, that is a sign of incompetence. Hindi mo naiintindihan ang batas. Ang tamang proseso, dapat i-serve muna, no, and then show to the judge, submit a report to the judge that we tried all our best na i-serve yung warrant pero hindi namin nahuli. Yung pala nasa ibang bansa. Yun ang procedure. And then after that, we can request already to our departments like DOJ and Department of Foreign Affairs para makapag-request tayo sa Interpol. Ito yung warrant din namin ma-serve at nandiyan yata sa bandang Europa ang aming hinahanap na taong may pananagutan sa ilalim ng batas. Okay, so that is actually a demonstration of lack of the necessary skills pagdating sa legislation and knowledge of law. Alam mo, kaya sinasabi natin dapat pag tumakbo kang kongresista, at least 2 years man lang ng College of Law, nakarating ka eh. Paano pag ang pinag-uusapan na tungkol sa red notice, blue notice, extradition, international police, warrant of arrest of a congressman, patay ka, hindi mo naiintindihan, hindi ka makakasunod doon sa pinag-uusapan. Alam mo, ang ginawa ng Philippine National Police, yun yung kanilang tungkulin, no? At lahat ng ahensyang involved, tungkulin na yon na dapat maipakita nila sa korte na maingat nilang isinerve yung warrant of arrest at bawat kilos, lahat ng hakbang ay naitala ng tama, no, para masunod nila yung pinag-uutos ng korte. Kahit paalam nilang wala doon ang akusado sa kanyang bahay. Kahit alam natin na si Saldico ay nasa Europa, nasa Espanya, Portugal, Amerika, or sa Japan. Ang mahalaga, sumunod tayo sa direktiba ng hukuman na naglabas ng warrant of arrest. Yung kasing pagtangka o yung attempt na mag-serve ka ng warrant ay bahagi yan ng tinatawag nating due diligence. Yung pag-iingat, no? At ang tawag dyan parang dapat ipakita mong masinop ka, no? At dahil may pananagutan ka sa korte, binigay sa yung warrant, dapat iserve mo ng tama yan. Kahit wala doon yung tao, dapat sumunod ka sa hukuman. So dito, ang dapat ginagawa ng kongresista na si Miao Miao, instead na punahin mo ang PNP, yung Philippine National Police, ay dapat ay ini-exercise mo na lang yung ang iyong duty as a legislator kasi meron kayong legally mandated na action dyan eh, di ba, bilang isang legislator. So instead o sa halip na ikaw ay magngangawa sa social media na pinupulaan mo, kinikriticize mo ang PNP, dapat mag-focus ka sa pagsubaybay. Yung tinatawag na oversight power ninyo diyan sa Kongreso upang masigurong sinisimulan na ng PNP, ng DOJ, ng Department of Foreign Affairs ang mga komplikadong international process pagdating sa arrest ni Saldico. Yung pagkaka-coordination ng Interpol, ng DOJ, ng Department of Foreign Affairs, at ng iba pa nating mga ahensya na may kaugnayan dito sa attempt nating arestuhin si Saldico na akusado, no, sa krimen na malversation of public funds, plunder. At para mapauwi natin yan, yung akusado na yan dito, ay dapat ay sinusunod natin ang bawat hakbang na itinatadhana ng ating batas at ipinag-uutos ng hukuman na siyang naglabas ng arrest warrant. So, dapat alam mo yan, pinag-aaralan mo dahil ikaw ay isang mambabatas. So, therefore, ang presumption sa iyo ng taong bayan ay marunong ka sa batas.
So kanina nung bago ka sana nagsalita, sana man lang nag-research ka o tinawag mo yung lawyer mo diyan sa House of Representatives at attorney, tama ba 'tong ginagawa ng, PNP na sila ay, nagpupunta sa bawat, deklaradong tirahan ni Saldico, kakatawa naman at sila ay nagpupunta do'n, alam naman nilang nasa ibang bansa yung tao. So, humingi ka dapat ng advice, hindi yung diretso ka kaagad sa Facebook mo, diretso ka sa mga social media accounts mo at pinulaan mo ng pinulaan ang, sistema, yung, mga hakbang na ginagawa ng Philippine National Police without knowing it that yung mga legal steps na yon ay, prerequisite, 'no? Prior doon sa proseso na makapag-request tayo ng red notice sa International Police Organization. So next time may Congressman Memyao, ikaw ay magbabasa o kaya tanongin mo yung abogado mo. So ganito na lang po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Rene Vera.